Kabanata 53. Under Control. Matapos pugutan ng ulo ni Jinwoo ang isa sa mga Hayeki, napangiti ang leader at napahanga sa ipinakitang kakayahan at tapang ni Jinwoo. Tinangka ding umatake ni Jinwoo, ngunit nazangga iyon ng leader ng Hayeki, gamit ang dagger nito. Nasabi naman ni Jinwoo na malakas ang leader ng mga Hayeki, at hindi madaling kaaway. Habang hawak ang dagger muling nagsalita ang leader ng mga Hayeki gamit ang lengguwahe ng mga halimaw, at sinabing may nais siyang ialok kay Jinwoo, na tiyak na madya'y giging makabuluhan din dito. Ngunit bago iyon sinabi nitong may nais lang siyang itanong kay Jinwoo, saka bumaba sa kanyang kabayo at naglakad papalapit dito. Habang nakangiti ay tinanong nito kay Jinwoo, kung bakit ito nasa panig ng mga tao, gayong hindi naman ito isang tao. Nagtataka namang natanong ni Jinwoo kung ano ang ibig sabihin nito. Napatawa naman ng malakas ang leader at sinabing, kung ganoon wala ka palang kamalay-malay na hindi ka isa sa mga basurang iyan. Saka itinuro ang ulo at sinabing, sa aming mga utak may mga boses na walang tigil na nagsasabing patayin namin ang mga tao. Ngunit kapag ikaw ang kaharap namin wala kaming naririnig na boses o nag-aatus na patayin ka. Napaisip naman si Jinwoo sa narinig, at nasabing marahil ang boses na sinasabi ng mga ito ay tulad din ng sa system na may mga quest at orders. At dahil ang boses ay hindi yung epekto sa kanya, marahil gawa iyon ng system, nang mapili siya bilang isang manlalaro. Sinabi pa ng leader ng Hayeki na hindi nila kailangang mag-away, dahil ayaw nila ng marami pang masaktan sa huli. Sinabi nito na kung isusuko ni Jinwoo ang mga tao sa likuran nito sa kanila, ay hahayaan nila itong makaligtas, saka tinanong kung ayos na ba iyong alok nila dito. Sa halip na sagutin, seryoso ang mukhang tinanong ni Jinwoo, kung sino ang mga Hayeki, kung saan ang mga ito nagmula at kung bakit sila pumapatay ng mga tao. Nakangiti ang leader at sasagot sana ito, ngunit hindi nito matuloy ang sasabihin, dahil tila nakaprogram lamang at limitado ang impormasyon na pwede nilang ibigay kay Jinwoo. At muli naulit lamang ang sinabi nitong, hindi nila kailangang mag-away, dahil ayaw nila ng marami pang masaktan sa huli, at kung isusuko ni Jinwoo ang mga tao sa likuran nito sa kanila, ay hahayaan nila itong makaligtas. Nagulat si Jinwoo dahil naguguluhan ito sa mga nangyari, hindi nito maintindihan kung dahil ba sa ayaw lamang nitong sagutin ang tanong niya, o dahil sa program ng system. Nakangiti ang mga Hayeki na tila handang pumatay anumang oras, saka muling tinanong ng boss kung tinatanggap ba ni Jinwoo ang kanilang alok. Tumingin si Jinwoo, at kalmadong sinabi na tumatanggi siya. Galit na ang tono ng leader na tinanong kung plano ba ni Jinwoong labanan siya, at kung palagay ba nito ay makakaya ni Jinwoong talunin ang kanyang mga kawal gayong mas marami sila. Walang emosyon namang tumingin lang si Jinwoo dito at inulit ang sinabi ng leader na mas marami. Saka tinawag ang kanyang mga shadow army na unti-unting lumitaw mula sa kanyang likuran, at muling tinanong sa leader kung anong sinasabi nitong mas marami. Natakot naman ang mga kasamahan ni Jinwoo dahil nagkahugis ang mga itim na usok, nagtatanong ang mga ito kung ano ang lumilitaw na mga iyon. Iniisip din ng mga kasamahan ni Jinwoo na tila mga halimaw ang mga ito. Gulat naman si Heejin habang sinasabi sa isip na mga itim na kawal at itim na icebergs ang lumilitaw. Takot naman si Go Myung-hwan habang tinatanong kung isa ba iyon sa mga kakayahan ni Sung Jinwoo. Habang hindi malaman ni Yeon Ki-jing ang gagawin at sasabihin sa Shadow Soldier na nasa kanyang tabi. Sinabi naman ng leader na isang mahinang palabas lamang ang Shadow Soldiers ni Jinwoo. Kalmado namang tinanong ni Jinwoo, kung sigurado ba ang leader na isang mahinang palabas lamang ang kanyang mga kawal, habang nakangiting nakatingin sa mga naglalabang Hayeki at Shadow Soldiers. Bagamat magagaling ang mga Hayeki, makikitang nahihirapan ang mga itong makipaglaban sa mga Shadow Soldiers ni Jinwoo. Idagdag pa ang mga Monster Soldiers na walang kahirap-hirap na pinagpipira-piraso lamang ang mga Hayeki. Hinayla naman ni Heejin si Song Yi, habang isinisigaw sa mga kasama na kailangan nilang lumayo sa lugar na iyon, dahil hindi iyon ang klase ng laban na dapat nilang pakialaman. Habang pinapanood ang mga nangyayari, nasa isip naman ni Jinwoo, na ang pagtawag sa kanyang Shadow Soldiers na mahinang palabas ay hindi naman talaga kayabangan lamang. Dahil sa kabila ng mas nakakahigit sa bilang ang kanyang mga kawal kesa sa mga Hayeki, hindi naman niya kayang mapanatili ito ng matagal. Bagamat tila mga immortal ang mga ito, dahil sa patuloy na pagkawasak, unti-unting nababawasan ang bilang ng mga ito.
At dahil nag-level up na ang mga Shadow Soldiers, kaya na ng mga itong makipagsabayan sa mga Hayeki, ngunit ang problema ay ang leader. Dahil kung titingnan ang leader ng mga Hayeki, mapapansin na agad na may kakaibang lakas ito na hindi kayang labanan ng mga Shadow Soldiers ni Jinwoo. At kahit pa nga magtulong sina Igris at Jinwoo Magi, giging mahirap pa rin para sa mga itong matalo ang leader, at kailangan niya ng mas malakas pang kawal. Napatingin si Jinwoo kay Kim Chul na kasalukuyang nakahandusay, habang naiisip na kailangan niya ng mas malakas na aninong kawal. Nagpakilala ang leader ng mga Hayeki, at sinabing siya si Bar-Uka, saka tinanong kung ano ang pangalan ni Jinwoo. Sumagot naman ito at sa seryosong tono sinabing siya ay si Jinwoo, at mabilis na tumakbo at pasimpleng sinipa ang espada papunta sa nakahandusay na si Kim Chul. Tumalon si Jinwoo nang malapit na kay Bar-Uka at saka umatake, na naiwasan naman nito, ngunit dahil sa lakas ng puwersa ng atake nabitawan ni Jinwoo ang kanyang dagger. Napansin ito ni Bar-Uka, at tatapakan sana ito ngunit gamit ang Dominator's Touch, tinawag ni Jinwoo ang kanyang dagger, at muling nagtangkang atakihin si Bar-Uka. Na muli namang nasangga nito gamit din ang dagger at saka nagpalitan sila ng mga atake na kapwa nasasangga gamit ang kanilang mga sandata. Ngunit sa huling atakeng pinakawalan ni Bar-Uka, biglang nawala ng balanse si Jinwoo, kung kaya nakakita ito ng pagkakataon at malakas nitong sinipa si Jinwoo. Bagamat nasaktan si Jinwoo, sa lakas ng impact ng sipa ni Bar-Uka, tumalon lamang ito palayo at pinilit na makatayo. Nagbago ang aura ni Bar-Uka, at halatang nasisiyahan ito sa laban nila ni Jinwoo, sinabi nitong napakatagal ng panahon nang huli siyang ganahang lumaban. Bigla namang nagpakawala ng malaking bowl ang apoy ang Shadow Magician ni Jinwoo, upang atakihin si Bar-Uka. Hindi inaasahan ni Bar-Uka ang atakeng iyon, kaya gulat siyang napatingala sa malaking bowl ang apoy, na papunta sa direksyon niya. Nagpasalamat naman si Jinwoo sa kanyang Shadow Magician, dahil nabigyan siya nito ng oras na makapaghanda, para sa susunod niyang atake. Samantala, nagising na si Kim Chul, at dahan-daang naupo, habang hawak ang kanyang ulo. Galit na galit ito nang maalalang ang huling boses na kanyang narinig, ay si Jinwoo kaya sigurado siyang ito ang pumalo sa ulo niya kaya siya nawalan ng malay. Napansin din nito ang espada na nasa kanyang tabihan. At dahil sa galit na nararamdaman, dinampot nito ang espada at hinawakan ng mahigpit sa kasinabing papatayin niya si Jinwoo. Nakatingin naman si Jinwoo sa malaking apoy sa kanyang harapan, dahil sigurado siyang hindi sapat ang atakeng iyon ng kanyang Shadow Magician, upang mapatay si Bar-Uka. Kung kaya seryosong sinabi ni Jinwoo, na wag na siya nitong paghintayin pa, at lumabas na. Mula nga sa nagliliyab na apoy unti-unting naglakad si Bar-Uka palabas. Malakas itong sumigaw, at tinanong kay Jinwoo kung iyon lamang ba ang kayang gawin ng mga kawal niya, saka mabilis na tumalon at tumakbo upang atakihin si Jinwoo. Samantala, hindi naman kumilos si Jinwoo at tumingin lamang ito sa paparating na si Bar-Uka. Habang napasigaw naman si Hee-jin nang mapansin nitong tumayo na din si Kim Chul, at tumakbo upang sagudin si Jinwoo mula sa likod nito. Galit na galit si Kim Chul habang isinisigaw ang pangalan ni Jinwoo, at buong lakas na tumalon upang atakihin ito. Napangiti naman ang pasugad na si Bar-Uka nang makita nitong aatake din si Kim Chul at sinabing, mukhang hindi lamang siya ang gustong pumatay dito. Napansin ni Bar-Uka na hindi kumilos si Jinwoo, bagkus sinabi lang nitong kagaya ng inaasahan niya, gagawin iyon ni Kim Chul, saka tinawag nito si Igris. Biglang lumitaw naman si Igris mula sa likod ni Jinwoo, at walang kahirap-hirap na tinusok nito ng espada si Kim Chul, na tila ba naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon. Wala nang nagawa si Kim Chul, ni hindi na ito nakailag pa, nakatingin ito sa hindi pa rin umaalis sa kinatatayo ang si Sung Jinwoo, saka sinabing mula pa sa simula alam na nitong mangyayari ang bagay na iyon. Napamura na lamang si Kim Chul nang mapagtantong wala na siyang magagawa pa, habang nakatingin sa nakakatakot na mga mata ni Jinwoo. Matatanda ang pasimpleng sinipa ni Jinwoo ang espada papunta sa kinalalagyan ni Kim Chul, dahil tila sigurado itong sa oras na magising si Kim Chul, una nitong gagawin ay patayin siya, kung kaya hinintay ni Jinwoo ang pagkakataong iyon, dahil nangangailangan din siya ng isa pang malakas na Shadow Soldier maliban kay Igris, upang matalo si Bar-Uka. Napatigil naman sa pag-atake si Bar-Uka nang makita ang nangyari, at tila natuwa ito sa ginawang pagpatay ni Jinwoo kay Kim Chul. Dahil bagamat hindi ito ang direktang umatake kay Kim Chul,
ang katotohanang siya ang nag-utos upang tapusin ito ay nakita ng lahat. Nakangiting sinabi nito na nakakatuwa ang mga pangyayari, ngunit kahit ganoon pa man wala nang magbabago pa. Ngumiti lamang si Jinwoo at muling nagsalita ng Arise, na balot ng maitim na usok ang paligid, at mas lumakas pa ang hanging nagdadala ng mga patak ng nyebe.